Magandang araw, ako nga pala si Maureen Angelino. Narito ako upang ituro sa inyo ang isa sa mga bahagi ng pananalita. Bago tayo magsimula, nakikita niyo ba ang mga nasa larawan? Maaari niyo ba ibigay ko ano ang nasa larawan? Tama, ito ay isang aso at ang ating bayan, si Jose Rizal. Dumako naman tayo sa pangalawang pahina. Sa pangalawang pahina naman po, dito po pinapakita ang isa sa lugar sa ating bansa na tinatawag nating Boracay. Ang pangalawang larawan naman po, ito po ay nagpapakita ng isang pagdiriwang sa ating bansa na tinatawag nating Pasko. At sa pangatlo naman pong larawan, nagpapakita po ito ng isang bagay na matatawag po natin lapis. Lahat po ng nabanggit natin kanina sa larawan ay matatawag nating pangalan. Ano nga po ba ang pangalan? Ayon po dito, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. At ayon din po dito, may dalawang uri ang pangalan. Ito ay ang pantangi at pambalana. Atin pong alamin kung ano ang kahulugan ng pangalang pambalana. Ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. At ito po ay nagsisimula sa maliit na titik, katulad po ng nasa ating mga halimbawa. May tatlong uri ang pangalang pambalana. Ito ay ang basal, tahas, at ang pangatlo ay ang lansak. Ano nga ba ang basal? Ang basal ay nakikita subalit nasa isip, diwa o damdamin. Isa sa halimbawa nito ay ang panaginip. Dumako naman tayo sa tahas o mga bagay na nakikita o nahahawakan ang mga pangalang tahas. Halimbawa nito ay lapis, papel, aklat, at pahayagan. At ang panghuli ay ang lansak. Ang lansak ay nagsasaad ng kaisahan sa karamihan o kabuuan. Halimbawa nito ay hukbo, bigkis, langkay, at lupod. Meron daw 4 na kasarian ng pangalan. Ito ay ang pambabae, panlalaki, titiyak, at walang kasarian. Ang pambabae ay tumutukoy sa mga ngalan ng tao at pook na nagsasaad ng pambabae. Halimbawa nito ay Julieta, Esther, Corita, Doktora, at Abogada. Sa panlalaki naman, ito ay tumutukoy sa lalaki. Ang halimbawa nito ay Renato, Joseph, Andrew, Barry, Doktor. Ang titiyak naman ay tumutukoy sa ngalan ng tao na maaaring lalaki o babae. Hindi matiyak ngunit may buhay. Ang halimbawa nito ay pinsan, kapatid, kaibigan, kapitbahay at guro. Ang walang kasarian naman ay tumutukoy sa mga bagay na malulukan. Ang halimbawa nito ay tulay, gusali, bayabas, gamot, bahay at marami pang pa. Atin ang tukuyin ang pangalang pantangi. Ayon dito, ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. At ito ay nagsisimula sa malalaking titik. Ang halimbawa nito ay Luneta Park, Juan, Ginang Marquez, Samson. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay salita o katagang pangaliri sa pangalan. Maaari niyo bang basahin ang mga halimbawa? Makikita natin sa mga halimbawa ang ginamit na panghalip. Sa unang bilang, dito tayo ay gumamit ng salitang sila. Sa pangalawang bilang, gumamit tayo ng salitang siya. At sa pangatlong bilang naman, ang ginamit naman dito ay ang kami. Ayon po dito, may 4 na uri ang panghalip. Ito
Ito ay panghalik panao, panghalik pananim, panghalik panaklaw, at panghalik pamatid. Ano nga ba ang panghalik panao? Ito ay panghalik na inihalili sa ngalan ng tao. May tatlong panauhan. Ito ay unang panauhan, ikalawang panauhan, at ikatlong panauhan. Ang unang panauhan ay tumutukoy sa nagsasalita. Ang pangalawa naman ay tumutukoy sa taong kinakausap. At sa pangatlong panauhan, ito ay tumutukoy sa pinag-uusapan. Atin namang pag-aralan kung ano ang panghalik pananim. Ito ang mga panghalik na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, tao, hayop, pook, gawain, panahon, at iba pa. Ating mapapansin sa halimbawa, ang salitang sino at kanino. Ito ay para sa tao. Ano ay para sa bagay, hayop, katangian, pangyayari, o ideya. Ang kailan naman ay para sa panahon at petsa. At bakit? Para naman sa dahilan. Sa panghalik pamatlik naman, ito ay ginagamit sa pagtuturo ng mga bagay, hayop, lunan, o pangyayari. Sa panghalik na pamatlik, nalalaman ang layo o lapit ng bagay. Halimbawa, ito, iyan, iyon, nito, niyan, noon, dito, diyaan, ganoon. Dito po nagtatapos ang aking talakayan tungkol sa pangalan at panghalik. Nawa po ay marami kayong natutunan at maraming salamat po sa inyong pakikinig.